mayroon pong nagalit sa akin. At ako po ay sinabihan pang mapanlait daw po akong masyado. Yun po yung sinabi niya. Okay lang po yun yung pagsabihan tayo ng mapanlait. Walang problema yun. Pagsabihan tayo ng mga masasama, walang problema yun. Pero itong i-bring up ko po sa inyo, babasahin ko mismo yung kanyang komento, yan. Naku po, kayo na ngayon ang humusga. Kung ito bang sinasabi nung nag-comment na ito, ay masasabi nyo bang siya ba talaga ay tunay na mekaniko o hindi? Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ganda po ng t-shirt ko, no, mga kapatid. Baka meron kayong naaalala, no? Dito sa t-shirt ko. Ito po ay bigay ng Any Oil. No? Ito, yung ginagamit natin dito sa Autorans. Tignan nyo po yung likod nito. Ganda, no? Kaya manghingi po tayo sa Grand Toro Oro ng mga t-shirt. At kapag pumayag po sila, magbibigay tayo ng mga giveaways na t-shirt na galing sa Any. Gagawa tayo ng promo kung paano kayo magkakaroon ng t-shirt na ito. Gagawa po tayo ng ganyan. Okay mga kapatid, kagabi po, yung vlog ko, na meron tayong nabisto na kalokohan ng mekaniko na yung suksukan ng dipstick, ito po yun, ay dinugtungan nila ng tubo. Ayan. Dito natin sinusukat yung level ng langis Kaya nga ang talagang standard niyan ay ganyan lamang dahil ito ay oil pan na po yan. Ngayon, ito ay may dalawang tuldok. Makikita nyo mga kapatid, ayan. At nandito yung minimum level, nandito yung puno, yung full level. Ngayon, dahil sa yung dipstick na to, ito yung pinaka-dipstick ito suksukan ng dipstick, siguro yung sasakyan na kinakabitan nito ay meron na siyang malakas na talsik. Kasama na nga po yung blow-by doon, naisip ngayon nung may kaloko na dugtungan to, kasi pag yan ay dugtungan mo, nakalubog na to sa oil, parang ganyan na yan. Okay? At wala na talagang chance yan na magkaroon ng talsik kasi nakalubog na ito mismo, yung tubo na to. Kasi kung hindi yan nakalubog, ganito ang mangyayari, ayan, siyempre pag umaandar ang makina mo, ang langis bababa. At pagbaba ng langis na yun, magkakaroon ng pressure dito, yun nga yung pinaka-blow-by niya, ang mangyayari tuloy, yung langis ay parang sumusuka dito paakyat. At yun nga po yung talsik, yun yung blow-by, dahil yung compression pumupunta na doon sa crankcase dito, sa mismong kinalalagyan ng langis, kaya po nagkakaroon ng talsik. Ngayon, para maremedyohan yon ay nilagyan niya ng dugtong na tubo. Ito talaga ay pandaraya. Talagang may kaloko yung nangyari po dito. Ngayon mga kapatid, meron pong nag-comment kahapon. Ang sabi nga po niya, ito po ay si Tito Garin. Ang sabi niya ay galing siguro sa buy and sell. Niremedyohan bago ibenta. Di ba? Pwede po yung kasi alam niyo po itong dipstick na to sa mga 4JA1, sa mga crosswind o pati mga Isuzu Fuego, tatanggalin mo lang tong tornilyo na to. Ayan, okay? Mabubunot mo na to. Kasi nga po, ito naman ay may o-ring lang dyan. Ayan. Ngayon, yung pinaka-bracket nga dito, pinutol na nila. Dapat may bracket pa yan Okay? So, pinutol na yan. Ngayon, ito yung o-ring na to, isusuksok mo lang yan doon sa may crankcase at okay na. Ngayon, tinanggal nila to at naglagay sila ng remedyo para mawala yung talsik. So, ganun po talaga yung ginawang panloloko doon. Kaya kawawa yung nakabili nito Dahil sigurado, sabi ko nga kay Ron, yung mekaniko ko, once na maisalpak na namin yung crankcase, obserbahan na namin yung talsik niyan. Ngayon, meron pa rin pong nag-comment, ito po. Sabi niya, si Bong Nipales, magagalit na naman sa'yo yung mga kawatan na mekaniko, Sir Autorans. Yan po yung comment ni Sir Bong Nipales. Totoo po, mga kapatid, mayroon pong nagalit sa akin. At ako po ay sinabihan pang mapanlait daw po akong masyado. Yun po yung sinabi niya. Okay lang po yun yung pagsabihan tayo ng mapanlait. Walang problema yun. Pagsabihan tayo ng mga masasama, walang problema yun. Pero itong i-bring up ko po sa inyo, babasahin ko mismo yung kanyang komento, yan. Naku po, kayo na ngayon ang humusga. Kung ito bang sinasabi nung nag-comment na ito, ay masasabi nyo bang siya ba talaga ay tunay na mekaniko o hindi? Kasi kayo ang makakarinig ngayon, dito sa comment na to, babasahin ko isa-isa at hihimay-himayin natin yung mga sinabi niya rito kung ako ba talaga ay totoong mapanlait na vlogger. Okay mga kapatid, ito na, babasahin ko po. Ito pong comment na to ay mula po kay Manny Cruz. Manny
Cross. Manic pala yan, ano? Kasi double C. Ayan. Mula po kay Manic Cross. 30 years ako mekaniko, both hydraulic system, diesel and gas engine. At the same time, ito na yung matindi ron. At the same time, electronic vehicle. Matindi pala tong si Manic Cross eh. Pati EV. Mekaniko siya ng EV. Tapos sabi pa niya, and bike. Pati bike. Ano kaya yung bike na sinasabi niya? Yung Dipadjak o yung electric bike? Okay, tuloy tayo. Meron ako niyan at open ako sa upgrade ng kaalaman. Dahil sa sinabi mong open ka sa upgrade ng kaalaman, eto, hihimay-himayin ko ngayon yung sinabi mo dito. 30 years na raw siyang mekaniko. So kung nagsimula kang magmekaniko ng 20 years old, 50 years old ka ngayon. Matanda ako sa'yo ng ilang taon. Okay, eto na, itutuloy natin yung sinabi ni Manny Cross. Masasabi ko lang pag ganyan, huwag mong sabihing pandaraya. Likas sa diesel engine ang matalsik ang langis, lalo't maiksi ang tubo ng dipstick. Doon muna tayo. Likas daw sa diesel engine ang matalsik ang langis. Saan mo hanapin ang talsik ng langis? Siyempre, kapag kayo ay titingin ng sasakyan or ang inyong sasakyan kapag iyan ay may problema na, hahanapin nyo yung talsik ng langis dito sa suksukan ng dipstick. Habang umaandar at kapag uminit na, dito tumatalsik yung langis. Ang sabi nitong si Manny Cross, likas daw sa mga diesel engine yung matalsik ang langis. Hindi ko maisuot. Okay, papayag ba kayo mga kapatid na yung matalsik na langis ay likas sa diesel engine? Halimbawa, bagong bili yung sasakyan nyo, diesel engine, may talsik ng langis dito sa suksukan ng dipstick, papayag ba kayo? Yung sinasabi niya. Ngayon, kung bibili ka ng sasakyan at i-check mo yung kondisyon ng sasakyan, papayag ka ba na kung tumatalsik ang langis dito, bibilin mo ba? Dito kay Manny Cross, parang sa kanya ay likas, normal. O kayo na po ang magsasabi kung tama po yung sinasabi niya. Itutuloy ko ngayon yung kanyang komento. By the way mga kapatid, kung siya ay talagang mekaniko ng electric vehicle, sana alam niya yung spelling ng dipstick. Kasi dito sa komento niya, deep stick, deep malalim at stick. Pero sa totoo lang, deep dapat DIP, no? Yung deep, yung inilulubog mo. Ganun dapat ang spelling. Pero dito sa sinasabi niya, deep stick. Yan yung 30 years na mekaniko po Okay, ituloy natin mga kapatid. Ito na po ang sabi niya. Paano pala kung haharap ka sa makina ng Cummins at Caterpillar? Tiyak magugulat ka kasi ang tubo ng deep stick nun sagad sa flooring ng oil pan at pagsukat ng langis doon ay kailangan umaandar. Hindi pwedeng nakapatay ang makina. O doon muna tayo. Yun daw pong Cummins na engine at yung mga Caterpillar. Yung pinag-uusapan natin, makina ng 4JA1 ng Isuzu, makina ng mga AUV, mga SUV. Pumapil to, pumasok siya, 30 years old siya mekaniko. Kaya tinignan lang naman natin. Binasa natin yung mga komento niya kasi baka makatulong din po sa akin at baka makatulong po sa lahat ng mga nanonood ng mga vlogs ni Autorans. So sabi niya, kung haharap ka sa makina ng Cummins, Caterpillar, tiyak magugulat ka kasi ang tubo ng dipstick nun ay sagad sa oil pan. Kung sagad sa oil pan, ang tubo ng dipstick, no? Ganyan. Ito, ganyan siguro yung sinasabi niya, sagad sa oil pan. Mga kapatid, wala ka talaga masusukat dito eh. Di ba? Maling-mali na doon sa sinabi niya, kaya nga ito standard yan eh. Ito yung oil pan, yan yung pinakaibabaw. Ito pa yung pinakasahig ng oil pan. Kaya pagka hindi umaandar ang engine mo, kung ilang litro yung laman ng oil pan na yon, kung 4 na litro sa mga crosswind, sa mga fuego, minsan 4.3, minsan 4.5, yun lang is le-level ngayon dito. Ngayon, kung sasabihin mong sagad, yung tubo ng dipstick doon sa oil pan, diba, doon pa lang mali ka na, sir. Ikaw na 30 years na mechanic. Ngayon, idinamay mo pa yung Cummins at Caterpillar. Ang sabi mo, dito, pagsukat ng langis doon, kailangan umaandar, hindi pwedeng patay ang makina. Ayan. Tingnan niyo mga kapatid para lang mapatunayan ko sa kanya na mali yung sinasabi niya, kukontakin ko yung kaibigan ko. Yung kaibigan ko na ito, kaibigan nyo rin ito mga kapatid. Kontakin natin yung kaibigan ko. Tinanong ko sa kaibigan ko, kung tama ba na kapag ka magsusukat ka ng langis sa mga engine ng Cummins
dapat ba ay umaandar ang makina? Sinagot ako ngayon itong kaibigan ko. Sabi niya dito, no. Hindi ha? No, sabi niya. For most Cummins engines and standard vehicles, you must turn the engine off and wait several minutes to get an accurate oil level reading. Doon pa lang, kontra na si Cummins sa sinasabi nito dahil ang sinasabi nitong 30 years ng mekaniko ay kailangan daw ay umaandar ang makina kapag magsusukat ka ng langis sa Cummins. Oh, matindi, no? Matindi yung sinasabi niya. Ngayon, itutuloy ko pa yung sinabi ng kaibigan natin. The dipstick is designed to measure the oil after it has settled in the oil pan. Ito, nakadesign to, nasusukatin mo yung langis kapag ka after mo mapaandar yung makina at bumaba ng lahat yung langis, dito sa oil pan, susukatin mo ngayon. After it was settled. Eh bakit ba ganon? Ang sabi ngayon ni Cummins, ito pa. In accurate reading, when the engine is running, oil is actively circulating throughout the engine components. No, lahat ng mga components doon, lahat ng mga parts doon. Yun ang kailangan ng mga pyesa na yun, kailangan mag-circulate yung langis doon. Kaya wala kang masusukat sa baba. Eh pero sabi mo, magsusukat ka ng langis kapag ka umaandar ang makina. Naku po, Manny Cross, saan mo nakuha yung pinag-aralan mo na yan? Tuloy natin. So the level in the oil pan will be falsely low or is flash, making an accurate reading impossible. O yan. So, yung imposible daw, yung accurate reading mo kapag ka gumagana yung makina na nagsukat ka. Ano pa sabi, Manny Cruz? Safety hazards. Checking the oil while the engine is running exposes you to the risk of burns from hot oil and injury from moving engine parts like belts and fans. O, tingnan mo, Manny Cruz, yung mga pinagsasasabi mo. Kung 30 years ka ng mekaniko, kung ito'y ginagawa mo for 30 years, mula nung ikaw ay natutong magmekaniko, mali. Ayaw ni Cummins yung ginagawa mo. Baka daw maaksidente ka. Kaya naman ginawan ko to ng vlog, baka may maniwala sa'yo at sila pa ay maaksidente. Ito pang sabi, correct procedure. Pagsusukat ng langis, mga kapatid, ito yung tama na pagsusukat ng langis. Hindi lamang sa Cummins, lahat ng makina, lahat ng sasakyan, ito po. Park on level ground. Ensure the vehicle or equipment on a flat level surface to get an even measurement. So dapat kapag pinarada mo sa sasakyan mo, naka-level siya para makakuha ka din ng measurement mo, ng sukat mo na naka-level doon sa oil pan. Dapat naka-level yon. Tapos pangalawa, turn off the engine. Oh, Manny Cross, mali ka. Sabi, turn off the engine. Ito galing to sa Cummins ha. So sabi dito, shut down the engine completely. Manny Cross. Ito pa susunod. Wait. Oh, ano daw yung wait? Maghintay. Ito sabi, allow the engine to cool for at least 5 to 15 minutes for the oil to drain back into the oil pan and settle. Oh, 5 to 15 minutes, pabayaan mong bumaba yung langis doon sa oil pan at mag-settle siya para makasukat ka ng tamang level. So pang-apat, pull and wipe, locate the dipstick. Tanggalin mo tong dipstick, okay? Pull it out and wipe it clean with a lint-free cloth or paper towel. So lilinisin mo to, no? Ng paper towel, ng malinis na basahan, cloth, bago ka ngayon magsukat. Ang panglima, reinsert and check. Fully reinsert the dipstick into its tube. Then pull it out again and check where the oil level falls between the minimum and maximum. O bago ko ipasok to, meron ditong minimum, may butas dyan, may minimum at mayroong maximum. So ipapasok ko ngayon dito, ayan, and sabi dito, ay, saka mo ngayon susukatin. Ayun. Makikita mo na ngayon kung nasaan yung level ng langis mo, kung nandito ba sa minimum, nandito pa sa gitna, or nandito sa full. Add oil if necessary. If the oil level is low, and the correct type and amount of oil is specified in your owner's manual, checking the level incrementally to avoid overfilling. So napaka-importante na i-check natin yung level na bumaba na yung langis, no? Naka-level na siya ron, nagsukat ka. Kasi kung kulang sa langis, magdagdag ka. Kung sakto na, huwag ka na magdagdag kasi baka mamaya sumobra. Ay masama rin po yun sa mga sasakyan. Eh, yun yung sa Cummins. Meron siyang sinabing Caterpillar, mga kapatid. Ito pa lang si 30 years ng mekaniko ay gumagawa din, no, nitong mga makina ng cat o Caterpillar. Tanungin natin si Caterpillar. Ano ba ang sabi ni Caterpillar? Kasi sabi niya, dapat daw
kapag chine-check ang langis ng mga makina, lalo na sa Cummins at Caterpillar, dapat daw umaandar ang makina. Ito na po ang sabi ni Caterpillar. Whether you should measure the oil in a Caterpillar engine while it is running depends heavily on the specific engine model and its application. Example nila dito, generator or heavy machinery or automotive truck. While most standard engines require the engine to be off for an accurate reading, some industrial and marine CAT engines are specifically designed to be checked while idling. So doon medyo tumatama siya ng konti. Yung ilang mga makina ng Caterpillar ay pwede mong i-check while idling. Gumagana siya. Pero itinuro pa rin ng kaibigan natin kung ano daw po talaga yung mga engine po na yan. Ito po ang sabi ng kaibigan natin. Some Caterpillar dipsticks are dual marked with an engine stop side and an engine at idle side. So yung mga Caterpillar na mga special na engine, katulad nga ng mga generator, mga heavy equipments, no? Yung kanyang dipstick, merong side na naka-off yung engine at meron ding side na umaandar yung engine while idle. Ngayon mga kapatid, ito kasing si Manny Cross, sinabi niya rito na yun daw, Caterpillar at Cummins, ito, balikan ko yung sinabi niya. Dito, sabi niya rito, haharap ka sa makina ng Cummins at Caterpillar, tiyak magugulat ka. Kasi ang tubo ng dipstick noon sagad sa flooring ng oil pan at ang pagsukat ng langis doon ay kailangang umaandar. Hindi pwedeng nakapatay ang makina. Ngayon, may specific na makina ng Caterpillar na iyon nga yung ginagawa, pero naka-idle ka lang. Ano kaya yung makina na sinasabi mo na Caterpillar na kailangan or pwede mong itest ng umaandar ang makina? Okay, ito. Some specific heavy-duty or industrial Caterpillar engines, such as those in a certain generator set, older heavy machinery like D7 dozer, yung mga bulldozer, or some marine application, are designed with the dipstick housing. So yung pala naka-design, meron talaga siyang sariling housing nung dipstick. Siguro ito, hindi lang basta tubo yan, meron pa siyang housing na doon kasusukat ngayon ng langis. That allows for an accurate reading while the engine is running at low idle. These specific engines may have two marks. Manny Cross, makinig ka mabuti. These specific engines may have two marks on the dipstick. One for the engine off and one for the engine at idle. Maling-mali yung sinasabi mo dito na kailangan pag sinusukat yung oil ng Caterpillar ay umaandar lang ang makina at hindi pwedeng nakapatay ang makina. 30 years ka ng mekaniko pero maling-mali yung natutunan mo. Ngayon, itutuloy ko pa yung sinabi mo dito sa comment mo. Ang pagsukat ng langis doon ay kailangang umaandar, hindi pwede nakapatay ang makina. Kasi baka sabihin mo, over sa dami ang langis, tapos pabawas mo sa mga bata mo. Kasi daw, pagka sinukat ko, yung makina nung Caterpillar na yon, unang-una, wala akong masusukat na gano'n, bulldozer. Yun nga lang mga maliliit na truck, hindi ko na pinapayagan na gawin dito sa Autorans dahil wala kaming parking bulldozer pa, dozer pa, o kaya mga generator. Hindi po kami gumagawa ng mga makina ng generator. So ngayon, Manny Cross, sabi daw, baka pag sinukat ko daw yon ng patayang makina, sumobra ang dami at pabawasan ko daw sa mga tao ko at i-level nyo sa alam nyong sukat. Patayang engine, tsak masisira. Sabi niya ganun. Manny Cross, dalawa nga yung manner ng pagsusukat noon. Isang naka-engine off ka, meron kang palatandaan dun sa dipstick. At isang idle, yung engine mo, meron ka din palatandaan sa dipstick. Kung marunong kang magsukat ng mga ATF ng automatic transmission, meron dong hot and cold. So kapag ka unang start mo, yung cold niya talagang marami yung fluid. At habang umiinit, yung automatic transmission dapat naka-level na yung ATF mo doon sa hot. So meron siyang ganung level. Kaya kung talagang mekaniko ang susukat, hindi siya magkakamali. Ikaw, hindi ko alam kung talagang mekaniko ka. Kasi ngayon, tinuturuan mo pa kami ng mali. Hindi naman namin gagawin na bawasan ng langis yun kung makikita naman namin doon sa dipstick yung tamang level. So para kay Manny Cross,
kung kami ang susukat ng makina ng Caterpillar at ibabase namin doon sa normal na ginagawa natin, pati kayo yung ginagawa nyo sa pagsukat ng langis, masisira daw po ang makina. Kasi para sa kanya, ang pagsukat ng langis ng mga Caterpillar na yon ay dapat nakabukas lang ang engine. Ang hindi niya alam, may sukatan yon na nakapatay ang engine, mayroong marka sa dipstick, at meron ding sukatan yon, naka-on ang engine pero nasa idle lang at meron ding level na sukatan sa dipstick. Ngayon, ituloy ko lang itong pinakahuli na sinabi niya na nagsalita na po siya ng hindi maganda sa atin. Ito po ang sabi niya, mga kapatid. Maaaring ginaya ng mekaniko na gumawa niyan ng style ng Cummins at Cat. Yun daw pong mekaniko na gumawa nito, ginaya daw yung design ng Cummins at Cat. Ay nako, Manny Cruz, ikaw ba ay talagang mekaniko? Unang-una, maling-mali yung design na ito. Kaya ka nga susukat ng langis, no? Doon sa oil pan para makuha mo yung tamang level, yung actual na level ng langis. Ayan. Ngayon, kung sinasabi mo na ginaya nung manlolokong mekaniko yung design ng Cummins at Cat na ganyan, ganito yung ginaya niya, maling-mali. Kasi ito wala kang nga masusukat na tamang level dito eh. Unang-una, may pagkakataon hindi basta-basta papasok yung langis dito. So wala kang masusukat talaga na maayos. Ito kasi pandaraya talaga to. Ngayon, tuturuan mo pa yung mga mekaniko na mandaya at sasabihin mo na baka ginaya yung design ng Cummins at Caterpillar. Eh, wala namang ganong design. Sige, pakitaan mo kami. Kung totoo yung sinasabi mo na ganito ang design ng dipstick, no? Pati yung tubo ng Cummins at Caterpillar. Sige, pakita mo. At ako ay sasaludo sa'yo. Diba? Maniniwala ako sa lahat ng sinasabi mo. Itong vlog na to ay talagang aaminin ko ulit na ikaw talaga yung magaling na mekaniko for 30 years. Sabi niya rito, pwedeng sukatin ng langis kahit umaandar, tapos mapanglait ka masyado, boss. Mapanglait daw ako. Ano ang panglalait ko doon? Dito, sa gumawa nito. Bakit ko siya lalaitin? Eh, ito pandaraya ito. Ngayon, baka ikaw yung nagturo dito na gawin niya to. Tandaan mo, sa dinami-dami ng ginawa namin na mga crosswind dito, mga Pajero, mga L300, mga Adventure, lahat halos ng mga sasakyan, Montero, Fortuner, walang ganitong design. Wala. So wala tayong nilalait, lalo na yung crosswind na yan. Diyan po tayo nakilala. Lahat ng in-overhaul naming makina, walang nakadugtong dito. Magkakaroon lang ng dugtong yan, katulad nga nitong ginawa ng mandarayang mekaniko. Pinaniwala niya ngayon na maayos ang makina, yung pala ay tumatalsik na dito sa suksukan mismo ng dipstick. At hindi rin makukuhang umusok nito dito dahil nakalubog nga. Yung po kasing mga umuusok dito, may blow-by, kaya hindi na makuhang umusok kapag ganito yung pandarayang ginawa, nakalubog to sa oil. Wala ngayon dadaan na usok dyan. So ang lalabasan ngayon ng usok ay doon na lang sa breather. Doon mo makikita ngayon yung blow-by. Dito walang makikitang blow-by dito. Bakit? Kasi kahit umaandar yung makina, meron pa rin namang naiiwan langis doon at ito nakalubog. So walang usok na lalabas dito, walang langis na tatalsik dito, at iyon, naibenta ngayon yung sablay na makina. Nabili ngayon ng kawawang buyer yung makina na yon dahil sa pandaraya ng mga mekaniko na yan. At merong sumusuporta sa kanila. Itong si Manny Cruz, na 30 years na raw siyang mekaniko. No? At sinusuportahan niya yung ginawa ng madayang mekaniko na ginaya lang daw yung design ng Cummins at ng Caterpillar. Hindi totoo ang sinasabi mo. Walang ganong design ang Cummins at Caterpillar. Si Caterpillar, meron siyang sinabi, meron siyang sariling dipstick housing na kung saan susukatin mo yung langis, yung kay Caterpillar. Kung ano ang itsura noon, hindi ko pa masabi sa inyo. Ano pa natin yan, i-research pa natin yan, pero walang ganitong design. Manny Cruz. Ngayon, sabi mo, mekaniko ka ng electric vehicle, mekaniko ka pa ng bike, huwag mo naman kunin lahat. Kasi kawawa naman yung magiging customer mo. Dito pa lang sa pagsukat ng langis, bagsak ka na. Sa TESDA, naku, sigurado magagalit sa iyo yung professor mo. Kasi yung natutunan mo for 30 years, maling-mali. Kung yan ay 30 years mo nang ginagawa. Kawawa ang magiging customer mo. Kung may pupunta sa iyo, papaandarin mo makina at susukatin mo ngayon yung oil. E di siyempre, halos wala kang masukat doon. Tapos padadagdagan mo ngayon yung oil.
Nako, edi susukan ng langis yung makina nun. Oh, di ba? Maling-mali ka, Manny Cross. Sana wag mong masamain itong ginawa kong pagsagot sa'yo. At yung mga isinama ko dito sa vlog, iyan ay tinulungan ako ng kaibigan nating si AI, no? Para ipaliwanag sa'yo, yan sa kokoti mo, yung mga mali mong natutuhan sa loob ng 30 years. Mga kapatid, wag sana kayong magagalit sa akin. Yung ginawa nating pagsagot ay para po marami ring matuto, lalong-lalo na po yung mga kabataang mekaniko. Pag meron kayong hindi alam at gusto nyong malaman ng katotohanan, napakaganda na ng internet ngayon, no? Huwag niyong sabihin, huwag kayong matakot na tawagin kayong Google Voice. Hindi naman po Google lang, AI, no? Artificial Intelligence. Kaya lang si Manny Cross, ayaw niya nun. Ayaw niya ng Artificial Intelligence. Yung intelligence niya ay ibinabase niya sa walang katuturan. Kaya po, naging mali ang kanyang natutunan, ang kanyang nalalaman. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Magandang gabi po sa inyong lahat.